Thank you so much. See? Ganyang kapayak ang buhay nila. Oo, maano dito parang maaliwalas, mahangin, mapipil mo yung nature spring. Oo. Nature spring. Oo, yung parang peaceful, lalo na pag gutom ka, nanahimik ka talaga. Pag gutom na nahimik na lang. Oo, hindi ka gagalaw. Bakit? May gutom ka, pag gumalaw ka, gutom ulit. Alam na alam mo, no? Open-minded mo yung isa. Sa isang kape. Na-overwhelkins ako sa'yo. Ayun pala yung kape. Nakakaloka. Ayan. Okay lang, kape lang. Okay lang naman, Diyos ko. Yung iba nga, walang pangkape, ano pa. Yung dapat i-appreciate na, diba? Anything goes pagdating sa ganito payak na pamumuhay. Etong kusina mo, napakalaki, no? Sa screen. Ang liit lamang po nito, talagang abot mo lahat ang sulok nito, no? Ito na yung kape mo. You're nothing. Okay. Para sitting good. Okay. Huwag mo sa... Iiwan. Ayun. Masarap ang timpla mo ng kape. Yes. Yung tubig namin masarap ay tubig kanal yan. Dito naman malinis naman ang tubig. O nagmumibili rin kayo ng mineral water. Dati maano yung poso namin. Niimlan namin yan. Kaya ngayon may lumalabas na ng buhangin. Yun na kamaliin namin. O anyway, gaano kahirap ang buhay? I mean, nakagisnan mo na ang ganitong klaseng buhay mo na dito nakatira at an early age, nag-work ka. Dati grabe yung hirap ng buhay namin. Lalo na pag oras na yung pagkain, wala kang kakainin. Si nanay, nandun naman siya, naglalabas. Dati okay naman yung buhay namin. Yung buhay pa yung tatay ko. Nakakain pa kami 3 times a day. 2010 yung bata pa ako. Nung namatay na yung tatay ko, yung ko na feel na maganda talaga yung kompleto pa yung pamilya mo. Eh, nung nawala yung tatay ko, para kaming napilayan. Ganon. Kaya wala akong choice kundi magtrabaho sa construction worker. At what age? 13. 13, nag-construction ka na. 13. Anong ginagawa mo bilang construction worker? Hollow block. Hollow block ako kinakarga sa truck. Tapos, minsan masgang ka pa ng mga tao kasi ganito yung suot ko, naka-spaghetti ako. Nakababae outfit ka habang nagbubuhat ka ng hollow blocks at isinasampa mo sa truck? Oo. Tapos, yung kita ko, 125 pesos. Minsan 50 lang sa isang araw. Na hindi lang ikaw nang gumagawa. Marami kayo. Kaya yung pera, pinagdati-hatian mo. Kaya yun ang equal sharing kayo. So, magkano yung 100? Minsan, 25 pesos lang. Kaya kailangan mo pa mag-work ulit. Depende lang kasi kung ano yung trinabaho mo, yun lang yung sasahod mo. New Neutrogena Visible Repair repairs wrinkles in 7 days and protects collagen. Neutrogena. Get your limited edition Dutch Mill Minion Packs. Available in all your favorite flavors. 8 years at ako 10 years Nagsimula ka ng 13. Oo. Si nanay kasi nagtrabaho din siya. Nagkakarga din siya sa truck. Ng hollow blocks? Oo. Tapos may kita mo sa kanya na ang init-init. Tapos nagkakarga siya. Doon yung pinakamasakit sa akin part na ikita mo yung nanay mo. Init-init nagtatrabaho. Ang sakit para sa akin. Parang wala kang magawa. Kasi kailangan namin ng trabaho. Ilang bibig ang nakaabang para makakain? Umalis kasi yung mga kapatid ko, tapos lang kami si nanay, ako, pamangkin ko, kaya yun lang, yung 125 pesos, binabudget ko yun. Bila ko ng isang bigas, tapos ulam namin, tapos yung iba binibili ko naman yung para sa akin na sabon, ganyan. Tapos minsan, sa mga kaibigan ko, hindi ako ng ulam, sinachat ko sila, minsan pupunta ako, kunwari katambay ako, pero may kikain lang ako. Tapos minsan, kapag nagiinom sila, umiinom na lang ako kahit walang kain, kasi yung pulutan, nilagay ko sa bulsa, tapos pag-uwi ko ng bahay, kakain ako, kasi may kanin dito sa bahay. So, hindi mo kinakain yung pulutan? Hindi. Binubulsa mo? Binubulsa ko. Pero tumatagay ka? Oo. Hindi umiikot ang tiyan mo noon dahil walang laman? Pero laban lang. Sobra palang hirap ng buhay nyo, ano? Tapos, ilan pa kayo lahat magkakapatid? Sa unang asawa ni nanay, 8 sila. Tapos ako, pangalawang asawa na ako, 8 din kami. 16 lahat ang anak ng nanay mo. Sa amin, magkakapatid, walang nakatapos mag-aral. Hanggang ano lang naabot? Mga elementary lang. Si Miss Catering? Grade 3 lang. Grade 3 lang. Grade 3? Ilang years ako nagtrabaho, ilang years ako nag-aral, pabalik-balik. Sa
Sa grade 2, 2 beses. Sa grade 1, 2 beses. Sa grade 3, 3 beses. Kasi pabalik-balik na ako. Habang pabalik-balik ako, iba-iba na yung teacher. Yung iba nag-retired na. Oo. Kaya na-realize ko, ako na lang kaya ang mag-retired ko. Yung ibang teacher ko nag-retired na. Ako grade 3 pa rin. Kaya nag-retired na rin ako sa pag-aaral. Inaaral ko na lang yung pamangkin ko. Siya na lang pinag-aaral ko. Sabi ko, mag-aaral ka na mabuti. Huwag mo unahin yung kalandian niya. So, bakit si Miss Catering ay hindi man lang tinapos yung grade 6 to? Hindi ko na tinapos kasi hindi dahil sa nahihiya ako. Dahil ilang taon na ako. Pero grade 3 pa rin ako. Pero Bakit? Mahina ka ba sa klase? Wala kang focus? O wala sa'yo talaga yung pag-aaral? wala na rin. Na-wrong way na yung pagkatao ko. Bakit? Hindi naman ako mahina. Parang gusto ko lang din makapag-aral. Parang napariwara ako. Habang nag-construction ako, nakatambay ako sa barkada, ganon. Walang focus sa school talaga. Pero sa umaga, construction ako nun. Tapos sa anong gabi, nagtambay na ako. Parang construction sa umaga, pok-pok sa gabi. Lady dog. Lady dog forest. Ngayong ikaw kahit paano ay nakikilala na. Wala bang plano si Miss Catering na bumalik sa pag-aaral? Wala na. Okay naman ako. Kaya ko naman. Mag-survive. As long as I can handle myself. As long as I know how to love and respect too many people. Wow, first time. Oo, yun. Okay na naman kahit hindi ako makapag-aral. Para sa akin ang importante. Matupad ko lang yung pangarap ko para sa nanay ko na magkaroon ng lupa at bahay. At makapagtapos ko yung pag-aaral ng pamangkin ko. Okay na sa akin kahit hindi ako makapag-aral. Dahil kaya ko naman. Ano lagi ang sinasabi sa ng nanay mo kapag nag-uusap kayo? Gusto niya magkaroon ng bahay at saka lupa. Kahit hindi maganda. Yung priority namin lupa talaga. Para hindi kayo pinalalayas. Oo. O, dito ba sa bahay niyo pinalalayas kayo? Hindi naman, pero nararamdaman namin. Ang sakit na. Basta yung pakiramdam ko ngayon, hindi nila deserve respetuhin. Ang hirap kasi respeto kasi isang taong hindi deserve at magpakumbaba ka. Kaya pinapriority ko talaga magkaroon kami ng sariling Pero itong mga pangyayari sa buhay, katulad ng struggle mo dito sa komunidad nyo, somehow ba parang yan, okay na nangyayari ito kasi nalalaman ko kung sinong tunay kong kaibigan, kung sinong tunay na nagmamalasakit sa amin. Oo, yun nga. Kaya kailangan kong gawin ang lahat para makuha ko yung gusto ko. Mahirap bang hindi nakatapos? Para sa akin, hindi. Hindi ko alam. Hindi naman ako, kahit hindi ako nakapag-aral, hindi naman ako nahirapan. Pero sinasabi ko yung totoo na ganito ako. Wala akong pinag-aralan, wala akong perma, hindi ako nakapag-English, hindi ako masyadong marunong sa spelling, pagsulat. Yung nasa isip ko lang, as long as marunong akong makisama, rumispeto, magmahal. At sinasabi ko yung totoo na wala akong pinag-aralan. Ito ako. As long as wala akong pinapapakang tao. Naging totoo lang ako. Yung aso, yan ang sisira sa pangarap natin. Di ba pati aso mahadlang? Di ba? Nakamute na. Nakamute na yung aso. 16 kayo, ikaw lang bang nag-asikaso sa namin? Sa ngayon, na may may kinikita kahit pa paano, yung priority ko lang talaga, si nanay, si kuya, tsaka yung pamangkin ko. Nandito lang kami sa isang bahay. Kapag nakikita ko na wala sila, kahit bumili ako ng pagkain, hindi lang yan para sa amin. Para sa amin lahat. Kasi pag walang ulam yung mga pamangkin ko sa kabilang bahay, kaya papunta ko dito. Pag ano yung dala ko, gusto ko, kahit sila nanay yung priority ko, gusto ko, bigyan ko rin sila. Wala silang isipin na hindi maganda. Meron ako, magbibigay ako. Kahit may sarili na silang pamilya. Since 2019 ka pa nagsimula sa pagiging influencer at ngayon ay kumikita ka na. When you say kita, so ito, Today, we'll cook tuna and tofu sisig using San Marino chili corn. ito na yung parang ikaw na yung breadwinner. Minsan. Ba't inisip mo pa kung aaminin mo or hindi? Hindi ko alam. Basta ako lang yung nag-provide ng pagkain nila nanay. Pag meron ako nagbibigay. Pero sa akin talaga lahat sa ngayon. Since sa'yo lahat sa ngayon, kaya rin hindi mo ma-improve itong bahay.
Or pinili mo ng ganito na, ganito ang bahay namin. Kasi ito na yung kinagisa namin. Dito na kami lumaki. Ito na siya. Hindi ko siya babaguhin. Hindi ko to i-improve na ganito lang to kasi lilipat kami. Lilipat kayo soon. Oo, kasi may ano ko ng lupa. Sakto lang na dalawang bahay, 200 square meters. Kaya Okay. hindi ko masyadong Pinagaganda ito. oo, kasi lilipat din kami para matapos na yung kababalaghan namin dito sa Oo. aming tinitirahan. Kaya dadandahin ko munang ayusin doon. Tapos pag okay nga, pwede ko nang ilipat sila nanay. Kaya masaya ako ngayon. Kasi masaya ako dahil may isang taong tumulong sa akin para matupad yung pangarap ko. Nandiyan ay si... Si Madam Hera. Hera Glow. Anong nagawa ni Madam Hera sa buhay ni Miss Katie? Tinupad niya yung pangarap ko para kay nanay. Na Magkaroon ng lupa. Kaya yung ginagawa ko para masuklian si mata, ginagawa ko yung trabaho ko ng maayos. so siya yung bumili ng lupa at yung naregalo sa iyo. Oo, para kay nanay. So kaya naman ganun din ang pagtanaw mo ng utang na loob. Oo, kaya para masuklian ko siya dahil tinulungan niya ako, laking tulong niya sa akin. Yun lang yung mapasaya ko siya at matulungan ko sa produkto niya, makapag-ano ako. Siyempre kapag nagla-live ka, anong hindi mo makakalimutang eksena mo sa pagla-live mo? Like, anong comment ang na-encounter mo? Na, Sa mga bad comments, ako kasi binabara ko. Sabi nila, huwag daw, seryosohin. oo, dapat daw ignore the, bashers. Oo. Pero ako hindi ko ini-ignore, ini-entertain ko. In what way? Sinasabihan ko sila na pakialam ko sa inyo, hindi ko kasalanan kung bakit mo ako pinoproblema. Kaya kung pinoproblema mo ako, ipagpatuloy mo lang yan. Pero hindi naman ako yung mahirapan, ikaw. Pero siguraduhin mo muna bago ka mag-discuss, tignan mo muna kung nakakakain ka 3 times a day. Baka mamaya husga ka ng husga dyan, once a day ka lang pala kumakain, di ba? Minsan nga, may condolence. Sabi ko, Nay, condolence daw. Sabi ko naman, thank you so much sa nagko-condolence. Condolence din sa inyo, ganon, yung nire-reply ko. Hindi ka galit, no? Oo. Kasi nila, kaya you need to Gaguhan. refund the ball. You need, You need to refund. Kung ginagago ko kailangan yung i-refund, gaguhin mo rin. So, ang isa pang cute mo yung nanay mo. O nay, meron ng St. Peter. Ano yun? Tungkol sa... Oo, St. Peter. Kasi mayroon kasing TikTok account na yung pangalan St. Peter. Kaya sabi ko, St. Peter, nakaluwag-luwag ka na ngayon. Siguro marami nang na on arrival. Oo. Sabi ko, St. Peter ha, i-ready mo na kayong nanay. Gusto ko yung kabaong niya naka-tempered glass. Oo. Hindi na-open ng nanay mo pag medyo morbid yung joke mo. Hindi naman. Sabi ko, yan mo lang na dahil ito ang pagbabago ng buhay natin kung sakali man. Alin Oo, yun? sinasabihan ko sa namin na sakyan mo na lang na ikaw kung ano man yung ko sa iyo na hindi maganda. Pero talagang may isipin, mahal na mahal kita. Kung nasabi man akong about St. Peter, then on arrival, ganyan. Sakyan mo na lang ako kasi ito yung dahilan kung bakit tayo nakakakain 3 times a day. Diba? Masakit dito pero busog naman tayo. Ang isa pang nakakatuwa sa iyo ay kapag nakikipag-usap ka sa mga afam o sa mga foreigner. Siyempre yung iba, ano ba to? Scripted ba to? May usapan na ba sila sa umpisa pa lang bago sila mag-live? Ano yun? Hindi, on the spot na. Walang scripted. Kung ano lang yung gusto mong sabihin, sasabihin ko. Recycle kasi yung English ko. Assorted. Ikaw na ang bahala. Hindi mo siya maintindihan, pero ikaw na magpapasol. Ikaw na magagawa. Ikaw na magulo yung English ko. Ikaw na bubuo ng puzzle. Oo, ikaw na bubuo ng sentence. Ganun yan. Pero lagi ka nakaka-jackpot ng foreigner na kausap. Oo, ang tutugi. Isa lang yung meet ko na foreigner. As in person? Oo, pero bata pa siya 21. So nung na-meet mo yung foreigner, ano reaction niya? Ang sarap niya. Natikman mo din. Hindi pa. Pero, kumusta ang puso ni Miss Catherine? Masaya ba? Oo, masaya naman ako. Meron kang Happy. jowa? Oo, may jowa ako, pero syempre may mga tao mapangasga. Akala nila, lang ako sa social media. Pero, Pa-content lang? oo, I can handle myself kasi mahirap masaktan at maloko ng isang tao. Kaya, kahit may tao akong mahal, I prioritize my family. Na-handle ko naman kasi I know love is not refundable. Kaya pag iniwan ka, magmahal ka ng iba.
Kasi Hindi ka- libog lang yan. Hindi ka umiiyak sa lalaki. Hindi, kasi tinatanggap ko na lang. Na, Nainiwan tayo kasi marami pang mga lalaki. Kung iniwan ka, magmahal ka ulit. buti okay lang sa nanay mo na meron kang partner. Okay lang, masaya naman siya. Hindi naman straight yung partner. Crossing. Crossing. Ina. Kaya made in Bauma. Bygone ka, tol. So anyway, dati Miss Catering nag-guest ka sa Magandang Buhay. Tapos parang nangako si Carla Estrada sa'yo na gagawin ka niyang PA. Ano nangyari? Nung time kasi noon, in-interview ako, mga 3 days nagsara yung PBS. Nag-stop. Nag-stop. Oo, nagsara na. Kaya, lahat din yung account ko. Parang wala, ninayaan ko na lang. Pero may pinangako siya na kunin akong PA. Oo. Pero wala nangyari. Kahit nakita nga kami dito sa lugar namin, hindi ko lang naalala na. Pero hindi naman ako na. Tampo. Oo, wala sa akin. Okay lang. Hindi naman ako nagkaroon ng gana. Kung gusto niya, siya na lang kunin kong PA. Joke lang. So dito, ano ang routine mo everyday? Yung return ko everyday, tapos ko mag-live. Pag-isip ko na umaga, mga 6, 7, nagla-live na ako. Na-send abuloy, ganyan. Tapos, walang ulam, ganyan. Pababili ko yung kapatid ko, ganyan. Tapos, kasi ngayon, nakafocus na kasi ako sa palagi kong nagla-live. Dati yung ginagawa ko, nagwawalis ako, nagwawalis bago mag-live. Pero nagagawa ko pa rin naman. Saan galing yung pagiging funny mo? Yung marunong ka magpatawa, nasa timing. Ganun lang kasi ako, bata pa lang ako. Pariwara ako, bata pa lang ako. Kaya naano ko siya magpatawa, gano'n. Alam mo, ganun din sinabi sa akin dahil kung saan galing. Sabi ng psychologist, galing niya ang pagiging masayahin, komedyante. Dahil habang kumakalam daw ang sikmura, ang dami-dami mo nakikita sa paligid para libangin ang sarili mo na hindi mo maalalang nagugutom ka. Kaya ginagawan mo ng kwento, ginagawan mo ng katatawanan. So, ganun yun sa'yo. Kailangan maglibang-libang. Pag gutom ka, libang-libang yung sarili para hindi mahalatang gutom ka. Pag busog na, manahimik ka na kasi busog na. Hindi ka na pwedeng gumalaw. Kasi pag gumalaw ka, magugutom ka ulit. Malaking tulong yung nangyayari, kahirapan sa buhay mo. Kasi alam naman natin na mahirap ang buhay talaga ni Miss Katie. Pero dito ka humuhugot ng lakas sa kahirapan. Oo. Kailangan talaga dito yung siyempre mahirap lang tayo. Kailangan natin lumaban. Kahit ganun kahirap, lumaban lang at maging masaya. At maging kontento na lang. Kasi hindi na matupad yung pangarap natin. At least, kontento ka na. Masaya ka. Paano naman? And I'm sure yung nanay mo masaya sa'yo. Kasi sabi ng nanay niya, parang lumalabas, ikaw ang breadwinner niya. Kausap ko siya kanina. Sabi, parang ang laki-laki ng tulong mo talaga sa kanila. Sobra yung pagiging blessing mo sa kanila at sa apo niya at sa kuya mo. Oo. Kaya ako, alam mo sa mga kapatid ng nanay ko, dito sa lugar namin, wala kami kamag-anak, parang wala kaming pinsan, gano'n. Dito lang nag-stay yung nanay at tatay ko dito sa lugar na to kasi dito si nanay at tatay nagtatrabaho dati. Yung mga pamilya ni nanay, kapatid niya nandun sa ibang lugar. Yung mga kapatid niya doon, may lupa, yung mga anak nila, mga professional, may abogado, may police. Kaya minsan naisip ko bakit yung mga kapatid ni nanay, yung mga anak mga professional, pero kami grade 3 lang, ganito lang, parang dito na upunta sa amin yung sumpa. Kaya nag-aano din ako na kahit papaano, meron din akong sumikap na. Oo, para kapag tinder din, kahit ganito lang ako, kahit hindi man ako professional, kahit grade lang ako, at least meron akong pagmamalaki. Pero hindi mo naman pinagsisisihan. Hindi. Dahil alam ko kahit wala akong pinag-aralan, kaya ko matupad yung pangarap ko at yung gusto ko. Kung magpupursige lang ako. Yun lang, nainggit lang ako kasi sila pagtapos mag-aral, kami dito kumatos. 3 times a day. Kumatos ang brain tumor. Nag-live kayo ni Aling Mirna, tapos ay kwento mo yung sa tatay mo. Totoo ba yung kinuwento mo na yung kuya mo na pinugbog yung tatay mo? Oo, dati nag-away silang dalawa, nagkasabutan, nagbubugan sila. Tapos inapakan yung, alam mo yung GSM na inapakan yung leeg? Oo. Di ba may angel at saka yung... yung picture. Oo. Yung parang yung ginawa. Tapos mga ilang days, mga 10 days attack. Yun ay namatay na yung tatay ko. Kaya ang hirap sa may pamilya, may isang
pariwara. Oo. Kaya kami na lang yung iniintindi, ganun. Lalo na ngayon na ako yung nag-ano ko na Inaasahan. naman. Oo. So, asa na ngayon yung kapatid mo? Ayun, may asawa na. Pero may galit pa rin ako eh. Sa mga kapatid ko ba, may galit ako. Bakit? Kasi alam mo yung, uuwi, kakain lang. Parang ginagawa nilang restaurant yung bahay namin. Tapos asar-asarin pa ako. Kaya nananahimik na lang ako. Pero wala naman ako magawa kasi mga kapatid ko sila. Kaya, So, literal talaga na pupunta rito, kakain na, oo, aalis na. sasaalis. Kaya sinabi mo Kaya- parang restaurant lang. Oo. Pinagagalitan mo sila. Hindi, minsan kasi pag ako magalit ako na naman yung mali, ganyan. Hinahayaan ko na lang. Oh. Kaysa maano pa ako, parang napabayaan ko na lang. Kasi may alis yung nakatapos kain. Hayaan ko na lang. Pag andito yung kapatid mo, anong reaction ng mama mo? Excited siya? Tuwan-tuwa siya? Andito Hindi, alam niyang mag-aano ako. Kaya tumitingin agad si nanay sa akin. Anong ibig sabihin ng tingin? Parang sinisinyas agad na huwag pabayaan mo lang. Si nanay din kasi yung nasasabi na huwag mo ano kasi kapitid mo rin. Kaya nayaan ko na kumain sa dyan kasi alis din naman. Pero nagngingit-ngit ka deep inside. Oo. At yun hindi yung pinag-uusapan magkakapatid. Hindi, nayaan ko na lang. Basta ang priority kasi nanay pamangkin ko. Sino lang yun nandito? Kaya pala one time nag-ano ka, ginagawa niya tong restaurant. Oo. Kakain dito aalis. Kaya nga. Uuwi lang kayo para kumain. Pagkatapos kumain na alis kayo. Anong akala niyo sa pamamahay na restaurant? Tapos kain for exit agad. Kain fire exit agad. So, wala kang remedyo doon? Tanggap na lang? Hayaan na? Tanggap na lang. Kasi pag mag-anak, baka mabumbog pa ako. Disable ako mamaya. Hindi na ako makapag-live. Pagkatuloy-tuloy na yung abuli ko mo din po. Ay, kaya ano na lang, hayaan na lang. Anong wish mo para dun sa mga kapatid mo o yung sana mo sa mga kapatid mo? Sana hindi na kayo pariwara. Kasi gusto ko katrabaho sila pero iniinom pa rin. Bahala sila. Napagod na ako. Wala na akong sana. Sana maging okay lang sila. Bakagod. Umiirap-irap ka lang. Wala na akong sana. Basta okay lang sila. Umihinga. Dahil pag nagkakabol ng hininga yan, sa'yo rin lalapit. Oo. Doon ako magsasana. Sana makahinga ka pa. Grabe, no? Tinitiis mo lahat. Kailangan, no? Dati nga bata pa ako, bibig ako, pero may okay na lang sa akin. Pero minsan lang naman sila nang balik dito. Kain. Buti may naabutan silang pagkain dito. Paano pag wala? Oo, sabi ko nga, i-chat niyo ako kung uuwi kayo kay para maitago ko yung pagkain. Minsan pag kumakain dito sa kaanan, bill out ka na. Papa-bill out ka na. Isa ganun ko minsan. Ano sagot? Wala, kumatos lang siya. Ano lagi yun? Naririnig mong payo sa'yo ng nanay o bilin sa'yo ng nanay para hindi ka kumawala dun sa konseptong huwag lalaki ulo mo, huwag kang magbaba. Ano laging bilin niya sa'yo? Ano para na same difference? Same difference. Same difference. Same or different? Ano ba? Mag-isa lang, same difference. Para yung, ano yung dati? Rumsing ata ako. Same pa din, kung ano man ako dati. Hindi ka nag-iba. Your mom is 65 na and you cannot imagine na ayaw natin mangyari. Pero di ba minsan may takot Oo. tayo. Ano yung takot mo? Yung takot ko, yung dumating yung time na matupad yung pangarap ko pero wala na yung nanay ko. Yun yung kinakatakutan ko na ayoko mangyari. Kasi kung matutupad yung pangarap ko na wala na si nanay, sana hindi na lang matupad yun. Kasi sayang lang. Ginawa ko yung lahat. Kahit matagal, matupad lang yun. Pero andito pa siya. Bakit Yun mas lang. pipiliin mo mas kasama mo nanay mo kaysa matupad ng pangarap? Kung hindi niya maabutang magkaroon ng katuparan yung pangarap. Kasi ang hirap kasi na nangarap ka yung gusto mo para sa magulang mo. Natupad pero hindi niya nakita. Para sa akin, sayang lang din. Mas gusto ko pang mabalik yung dati na andito pa siya. Kahit hindi ko man naibigay yung pangarap ko at least andito siya, malakas siya, masaya kami, kontento kami. Grabe magmahal ng nanay si Miss Catering, no? Pero inano ko talaga na matupad talaga yun. Na hanggat nakikita kong nakakalipad pa siya. Ginawa naman ng galing nanay. Gaga. Half kasi siya. Ano half? Half body. May cut off.
Tuwing alas 12. Kaya lumaki siya sa farm. Pero hindi, sobrang happy ng nanay mo sa'yo. Kanina kausap ko si mami. Talagang, ano siya sa'yo, sobrang bilib. Tinan mo naman ha. Kung sino pa yung, minsan, alam nila yung bakla yung pariwarain, di ba? Hindi nila alam yung bakla pa pala ang sasalo ng lahat. Meron ka bang ganun dati na parang ayaw nila ng bakla ng araw? Oo, yung parang hindi katanggap. Pero sila pala yung gagawa ng magandang gawain para sa pamilya mo. Oo. Ano message mo sa nanay mo? Yung gusto kong sabihin kay nanay na lumaban ka lang, huminga ka pa. Pwede mong tigilan yung paghinga pero wag mo lang ipagtuloy-tuloy. Maging malakas ka. Ingat ka sa paglanding pag lumilipad ka alas 12. Kasi alam ko na darating na yung time na mabibigay ko na yung pangarap ko para sa'yo. Kunting panahon lang. Kaya maging malakas ka para makapag-ano ka pa. Gala-gala. Diba? Anong message mo doon sa mga naniniwala sa'yo, tumatangkilik sa'yo at napapasaya? Yes, sa mga, of course, gusto ko muna mag-thank you sa mga taong sumusuporta sa akin at natutuwa sa akin at tumutulong sa akin. Thank you sa inyong lahat.